Gandang oras mga ka-Golden Boy, mga kababayan. Naku, napakalaki pala ng kasalanan ni Inday Sara Lustay. Hindi lang sa sambayan ng Pilipinas, kundi specifically sa mga batang estudyante sa elementarya, sa K1 to 12. Kasi ang budget ng DepEd pala ay hindi ginamit sa maganda sa DepEd. Kaya ayon sa survey, noong nakaraang 2 taon, ay bumulusok ang edukasyon ng Pilipinas. Ang mga bata ay naging bubo dahil sa kulang sa material sa eskwelahan, dahil ang pundo ay nilulustay lamang sa 11 days. Grabe. Ito ang isang Solon, law house maker sa Congress, Representative Chua, sa kanyang pananalita. Hindi po natin malaman kung saan po napunta yung 15 million sa paggamit po ng confidential fund ng DepEd. Isa po yan. Pangalawa, ano po yung mga nirentahan nila ng mga safe houses na worth 1 million in 11 days. So ako tingin ko po, hindi mo naman po kailangan maging abogado para makita po ninyo na medyo may problema itong mga issue na to. Ipaliwanag ang mga kontrobersya kaugnay ng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at maging ng Department of Education o DepEd nang siya pa ang namumuno rito. Yan ang panawagan ng mga leader sa Kamara kay Vice President Sara Duterte matapos nitong magbitiw ng matitinding salita laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Representative Dong Gonzales, pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, kaya dapat ay direkta itong sagutin ni VP Duterte. Ito yung diversionary tactics ni Inday Sara. Ito, noong madiscover ang kanyang confidential fund na nilustay lamang, inubos sa 11 days, hindi nga umabot ng 15 days. Ang ibig sabihin ay more than 1 million a day ang ginagastos nila. Nako, kaya ito sabi ng isang representative, Aurelio Gonzales, Deputy Speaker, ay sabi niya, public funds are at stake here. Stop diverting the issue and address the controversy directly. Huwag puro iwas. The people deserve clear answer. Kaya pagkatapos na ito na mga pagkadiskubre ng nilustay na confidential funds na 11 days lang ubos, ay nagpalabas kaagad si Inday Sara ng yung publicity niya, yung sinabi niya na nag-viral, yung pugutan niya ng ulo si Bongbong, and then itapon niya ang mga buto ng ama ni Bongbong, si Ferdinand Marcos, itatapon niya sa WPS, hukain niya, at sinundan pa yun ng another threat na video na sinabi ni Sara, alam natin yan, na ipapatayin niya si PBBM, si Martin Romualdez at si Lisa Araneta. Bakit naman isinali pa si Lisa Araneta? Wala namang ginagawa yan. Grabe, no? Talagang criminal mind. Ngayon, ito'y diversionary tactic para matakpan itong confidential fund na ito ang sanhi ngayon ng kanyang napipintong sa kanya, impeach. Dahil sa paglustay sa confidential fund, kasi kahit nga hindi attorney, kahit high school lamang, elementarya, ay marunong mag-analyze na hindi kayang ubusin ang 15 million sa 11 days lamang. At wala namang ginastuhan na proyekto, confidential funds nga eh. At ang sabi ay ginamit daw ito sa intelligence. Bakit naman gagamitin mo sa intelligence? Meron naman tayong intelligence ng PNP at ng NBI. Ibang sa ngayon, ang ginawa ni Sara ay nagrenta daw ng mga safe houses. Sino bang titira doon sa safe houses? Ang mga safe houses para yan sa mga intelligence sa kapulisan, sa kanilang mga espiya. Diyan titira. Nasa DepEd ka Secretary of DepEd ka makipag ka pa ba? Bakit gagawa ka pa ng trabaho ng intelligence? DepEd ka edukasyon ang pukusan. Kaya maling-mali ang kanyang mga sagot, mali. At meron pa siyang sinabi na binigay daw niya sa PNP. Ngayon ang PNP ay tumanggi. Ipagpatuloy natin ang video para mas maunawaan natin to. Ang bayan ang pinag-uusapan dito, kaya dapat ay direkta itong sagutin ni VP Duterte. Kwestiyon ng mga kongresista ang paggastos ng nasa 16 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President
para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Ito, bakit magrerenta ng safe houses? Bakit ba? Kayo ba ang naghabol kay Alice Goo? Kayo ba ang naghabol sa mga Chinese spy? Ikagawaran ka ng edukasyon eh. DepEd, Department of Education. Hindi ka military, hindi ka NBI, hindi ka police, hindi ka sekretary ng ganyang mga branch, hindi ka sa AFP. Bakit mag-rent ka ng mga safe house? Ano bang atraso mo? Diba? Anong atraso? Bakit magtatago? Ang safe houses ay taguan yan eh. Ngayon, baka safe houses yan ng mga Chinese pogo. O baka safe houses yan ng iba pang mga Chinese triad. Diba? Alam naman natin ang mga koneksyon ng mga ito. Baka yun ang gumamit niyan ng mga safe houses. Sino bang magtatago na ng mga opisyalis ng DepEd? 'Di ba? Ikaw ang sekretary ng DepEd eh. Hindi yung yung nasasakupan mo ay lahat konektado sa DepEd, hindi konektado sa mga spy o sa military o sa intelligence. Kaya wala eh. Ang rason ay napakalayo. Safe houses, ginamit yung 15 million lahat daw. Kahit isang libro ay walang naipaprinta. Grabe. Kaya hindi lang yan eh. Hindi lang yan ang nilustay nila. Marami pa. Pero ito yung nakikita na klarong-klaro na ginamit sa walang kabuluhan. Kaya nga lumabas dyan ang mga pangalan ng mga Mary Grace Piatos, Oishi, meron pang Jack Angel yata, at iba pang mga snacks. Meron pang tempura. Kaya nagiging katatawanan ang mga pahayag na yan ni BP Sara nung unang pag-attend niya sa Congress hearing. Kaya nung pangalawang pag-imbita sa kanya, hindi na sumipot eh. Baka kung ano namang kapalpakan ang masasabi niya. Okay, patuloy tayo sa balita. UNTV, pasok. 31, 2022. Sinisilip din ng House Good Government and Public Accountability ang paggamit sa Youth Leadership Summit event ng Armed Forces of the Philippines para i-justify sa Commission on Audit ang paggastos ng nasa higit 15 million pesos na halaga ng confidential funds ng Department of Education. Ito ay kahit inamin ng military officials na nanguna sa event na wala silang natanggap na pondo mula sa DepEd. Ito, bakit ipapasa mo sa military, sa PNP ang pondo ng DepEd? Nako, grabe no, kahit ano-ano na lang napalusot na hindi talaga akma. Hindi aakma siya kasi Department of Education ka, hindi ka related sa Armed Forces. Bakit mo ibibigay sa PNP? Kulang na kulang pa nga ang budget ng ng Department of Education. Kaya nabububo, nagiging bulol, hindi marunong na magsulat, magbasa ang mga estudyante ngayon dahil sa kulang ang materyales para sa edukasyon. Kulang ang mga computers sa mga classroom, kulang ang mga libro. Ang ginawa niya gumawa siya ng comics na sarili niya yung ibon, siya daw yung ibon. Tapos yung ibon, nawawala daw ang kaibigan. Ayan, naging totoo. Nawawala talaga ang kaibigan niya ngayon. At yun ang sabi niya, ang gastos daw niya sa comics na yun ay nasa 7 million daw ginastos niya sa comics lang. At sino namang magbasa nun? Ibon yun, kwentong ibon. Ay medyo hindi na yun maganda panuorin ng mga bata ngayon. Ay sci-fi na tayo eh. Nasa science fiction na tayo sa panahon ngayon, kaya hindi na pwede yung mga ibon-ibon na yan. Okay, palpak talaga no, kahit saan natin ang gulo tingnan, pati PNP sinama niya pa eh. Binigyan na daw ng pondo, binigyan ng pondo ang PNP, pero sabi ng mga opisyalis wala silang natanggap. Kaya palpak talaga si Sara dito. Kaya ngayong impeachment ay nako, sigurado hindi ito sisipot, sigurado ako. Sigurado na magpakulong na lang yan, hindi na yan sisipot. Kasi ganun din, kahit anong niya dyan, kahit anong gawin niya ng mga sagot ay maling-mali dahil hindi totoo ang kanyang mga depensa. Okay, balik tayo sa balita. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, sa halip na sagutin ang mga seryosong aligasyong ito, ay inaatake umano ng pangalawang pangulo ang ibang tao. Sinabi rin ni Dalipe na dapat managot si VP Duterte sa umano'y pagbagsak ng education system sa bansa sa ilalim ng kanyang liderato at umano'y maling pangasiwa sa pondo ng bayan.
Para naman sa chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability na si Representative Joel Chua, posibleng makakita ng batayan para sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo kung hindi nito masasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Ang House panel ang nag-iimbestiga sa sinasabing questionableng paggamit ng pondo ng OVP at DepEd ng kalihim pa nito si VP Sara. Well, kung hindi siya nagpapaliwanag, medyo damaging at saka medyo mabibigat po yung nangyari po sa hearing kahapon. Kaya kailangan maipaliwanag po nila to. As to the ground, posible po. Naniniwala rin ang kongresista na posibleng diversionary tactic lang ang ginagawa ni VP Duterte kaya hindi nito sinasagot ang mga isyong ibinabato laban sa kanya. Nanghinga naman ng reaksyon tungkol sa nangyaring House hearing kahapon. Sinabi ni VP Duterte na hindi niya napanood ang pagdinig, ngunit iginiit niyang naghahanap lang ng maidadahilan ang mga kongresista para siya ay ma-impeach. Kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Ayan, yung sagot niya ay parang abno eh. Sabi nga, kahit hindi ka attorney, kahit hindi ka CPA, ay marunong kang magkwenta kung kaya bang maubos ng isang tao ang 15 million sa 11 days. Kaya yan, pinaghanap niya ng pera kasi 11 days nilustay. Kaya nga binansagan na Inday Lustay dahil doon sa 15 million. 15 million inubos lamang sa 11 days. Naku, grabe naman na pera ng bayan. Ang masaklap kasi diyan, ito okay lang yan, lulustayin yan kung walang benepisyaryo ng pera na yan. Yung pera na yan ay dapat mapunta sa edukasyon eh. Kaya nagiging bobo ang mga estudyante natin sa public school kasi kulang nga ng mga materials para sa edukasyon. Katulad ng mga libro, di ba? Mga calculators, yung ganyan, mga computers. Kasi hindi pa lahat ng public school ay merong mga computer sa library. Kasi mga e-books na ngayon ang gamit. Di ba? Sayang yung 15 million eh. 11 days silang inubos. Ilang computer na ba yun para sa ilang libong paaralan, di ba? Grabe. Kaya ito yung kanyang fourth article of impeachment. Fourth article of impeachment, ito yung paglustay niya ng pera sa DepEd. Bumulusok pala eh. Yun ang nakakalungkot. Bumulusok ang edukasyon ng K1, K12. Ang elementarya bumulusok. Ang primary school na public, nagiging mga bubo ang mga estudyante dahil kulang na kulang ang budget ng DepEd at nilustay lang. Kaya napakalaking kasalanan. Alam naman natin na ang kabataan ay pag-asa ng bayan, sabi ni Gathosi Rizalian. Ngayon, ang mga pag-asa ng bayan ng kabataan ay hindi naibigay yung tamang edukasyon dahil ang pera na budget diyan ay nilustay nitong Vice President na Secretary ng Education noon. Kaya nang umupo si Sani Angara ay natuklasan na meron palang mga ghost students na ginastusan at merong isang dosinang paaralan na ghost din na paaralan na binabudgetan ng DepEd sa pamamahala ni Inday Sara. Kaya napakalaking scam pala ang ginawa nito. Patawarin sana ako ng Diyos na magsabi ng ganyan, pero yan ay mababasa naman natin sa mga balita, di ba? At atin lang ito binigyan ng reaksyon para lalong mas maintindihan ng iba na medyo hindi ka agad maka-analyze sa mga lumalabas na balita. Okay, tapusin natin ang video mga kababayan. Sinabi rin niyang ibinigay nila lahat sa Commission on Audit ang lahat ng kailangan dokumento kaugnay ng ginastos na pondo at normal sa mga ahensya ng gobyerno ang gumastos ng milyong-milyong halaga kada araw kaugnay ng ipinatutupad na mga... Grabe milyon-milyong. Ito, grabe. Natural lang ba na gastos daw sa araw-araw ng milyon-milyon? Dito ang kanyang spending ay about surveillance. Sino ba namang isusurvey mo? Di ba nasa edukasyon ka? Bakit gagamit ka ng surveillance team? Bakit magpundo ka sa military, sa kapulisan? Sabi nga ng mga pulis kanina na wala silang natanggap eh. Tapos nag-rent ka ng mga safe houses. Sinong itatago mo doon? Mga pugobos ba? Kaya yan, dapat dyan, ang
ang pag-audit, isusulat diyan, binili ng libro, pinagawa ng libro, binili ng dictionary, calculator, computer. Dapat ganun, hindi surveillance. Yung surveillance, gawain yan ng NBI. Gawain yan ng kapulisan. Hindi yan gawain ng DepEd. DepEd secretary ka. Grabe. Nakikialam ka pala sa sa galaw ng mga ng kapulisan at ng intelligence group. Nakikialam pala to kung ganun. Okay, so balik tayo sa video. Imbis na matapos na to, lalong haba. proyekto. Aligasyong may padulas umano siya sa mga empleyado. Ito ang tugon ng pangalawang Pangulo. Yung envelope na yan, antayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Oh, ito, patay ka na dito. Inamin niya na yung envelope daw ay sa kanya talaga yon na pera. At hindi daw yung pera ng DepEd. Kasi 50,000 a week ibibigay niya sa mga opisyal sa DepEd. Pampadulas lang daw yon at sa kanya yon at hindi pa daw enough. Dadagdagan niya pa. Grabe, maniwala ba kayo mga kababayan na talagang pera niya galing sa bulsa niya? Yung pinapadulas niya ng mga every week na nakasubri-subri. Maniniwala kaya kayo na galing sa sweldo niya? Di ba? Baka galing sa confidential fund yon. Ayun, nahuli din ang isda sa bibig. Nasabi din niya, inamin niya na sa kanya yon. Sa kanya galing talaga ang sobre. At ang pera pala ay hindi daw galing sa gobyerno. Hindi galing sa DepEd, hindi galing sa kanyang sweldo. Napakabait naman na babae na ito. Paki-comment na lang sa ating comment section mga kababayan, mga ka-Golden Boy at mga ka-good news sa inyong mga komento, at sa mga bago pa lamang ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa mga uploads. Maraming salamat. Ingat ang lahat.